South Luzon Bus Operators Association o SOLIBOA magsasagawa ng protest caravan ngayong araw para hilingi ipagpaliban ang pagpapatupad ng VAT sa toll sa October 1. Balak matigil pasada ng grupong Piston, wala nang atrasan sa kabila ng pakikipagdialogo sa kanila ni Pangulong Aquino. Mga magulang ng 2 taong gulang na batang sinakal at nilunod sa Pasig, labis ang hinagpis. Tsunami catwalk ni Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsup, napabilib maging ang ilang pageant analyst at dating beauty queen. Libo-libo na iligtas mula sa matinding baha sa Pakistan. Miss World Philippines candidates nagsaya sa isang party bago ang coronation night sa Linggo. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na po ang mga unang balita. Kalunos-lunos po sinapit ang isang bata sa Pasig. Namatay ang biktima matapos na sakalin at lunurin ng kakilala ng kanyang tiyahin. Agad namang naaresto ng mga pulis ang suspect. At narito po ang exclusive report ni Emil Sumangil. Siya ang 2 taong gulang na si Marquisha Magbanwa. Mag-alauna ng hapon, natagpo ang patay sa loob ng batya sa kanilang palikuran ng kanilang takanan sa barangay Pinagbukatan, Pasig City. Pero sa investigasyon ng Pasig Police, lumalabas na sinakal muna ang biktima sa pamamagitan ng isang lampin bago tuloy ang nilunod sa isang batsyang tubig. Sobrang sakit, hindi niya mababayaran. Kahit nakakulong na po siya ngayon, hindi po sapat yung para kabayaran para sa baby. Ang suspect sa krimen, ang 21 anyos na kinilala ng Pasig Police na si Ariel Pangarungan. Kalahating oras makaraan ng krimen, mabilis itong nadakip ng pulisya sa kanilang takanan sa Mapayapa Compound, Pasig City. Dinampot na ho namin kahit hindi namin kilala kasi balisado ito eh. Kung ito ay pagbabaho namin, tinuro ho talaga ito ng informante namin. Mga ilang minuto, bigla niyo po ako sinuntok. Hindi pa po siya nakontento. Pinaghahampas niya pa ako ng flower grace. Nang makita raw ni Marquisha ang pangyayari, nag-iiyak ito. Dito na raw binitbit ang suspect ang 2 taong gulang na bata, sinakal sa kanilunod sa batian ng tubig. Nakita ko po yung si Kesha po nandun po sa may planggana po. Nakalutang na po siya. Tapos po, binuhat ko po siya, tapos nilagay ko po dun sa may sofa. Tapos parang ganun ko po para maano po yung tubig. Nag-init lang yata ulo niya kasi may mga moment, may mga time daw kagabi na gusto yata pumasok, ayaw yata pagbuksan. Mabilis mang nadakip ang suspect, hindi na raw mapapawi ang pait na nadarama ng mga mahal sa buhay ni Marquisha na namatay raw ng walang kapararakan. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Labis naman ang dalamhati ng mga magulang ng batang sinakal at nilunod sa Pasig. Ang sigaw nila, katarungan. Mula sa Pasig, may live report si Katrina Son. Katrina? Yes, Pia. Ngayong araw nakatakda nga sanang muling magkita ang 2 taong gulang na si Marquisha Magbanwa at ang mga magulang nito upang ipagdiwang ang kaarawan ng ina. Ngunit di inaasahan ng mga magulang na burol na ng anak ang dadatnan. Puno ng pigati ang mga magulang ni Marquisha Magbanwa dahil sa sinapit ng anak. 2 buwan na ang nakalipas nang huli nilang makita ang anak. Nagtatrabaho ang mga magulang ni Marquisha sa Laguna at pinaaalaga lamang siya dito sa kanilang tiyahin sa Pasig. Ba't pa kasi yung anak ko inano pa yung anak ko na wala namang kasalanan yung anak ko. Ang hirap. Ang hirap at na wala na yung anak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero kailangan namin mag-move on ng asawa ko. Ang tiyahin ni Marquisha na si April Joy Galicia, namamaga pa ang muka at namumula ang mga mata dahil sa pambubugbog na sinapit sa suspect na si Ariel Pangarungan. Sabi niya, kung pwede daw makikain, binigyan po namin siya ng papaya, kumuha po siya. Yun po, kumakain kaming dalawa ng bata. Tapos siya nandun po siya sa gilid. Maya-maya po, bigla niya na lang ako sinuntok.
Itinanggi rin ni April na nanliligaw sa kanya ang sospek. Di raw niya alam na may lihim na pagtingin pala ito sa kanya. Sabi niya lang po sa akin, ako daw po yung dahilan kung bakit naghiwalay daw po sila ng girlfriend niya. Tsaka po, nung una pa lang daw po pala, gusto niya na daw po ako pero hindi ko daw po siya pinapansin. Hindi ko po siya boyfriend, wala po kaming relasyon. Ang ama naman ni Marquisha, laking pagtataka kung bakit ito nagawa ng sospek. Sa ngayon po, hindi pa po namin nakakausap. Dito po siya nakatira sa bahay. At ang ginagawa, nagkikita naman kami dito, okay naman po yung pagsasama, yung paikitungo namin. Sabi ng tita ko, kasi ampon nga daw nila, na wala na daw matutuluyan dito, pinalayas daw po sa kanila. Yun po yung sabi ng tita ko. Ang ina naman ng biktima may mensahe para sa yumaong anak. Ama, mahal na mahal kita. Kung saan ka man ngayon, huwag mo kami pabayaan ni Papa. Nandito lang kami para sa iyo. Mamayang alas 8 nga ng umaga ay pupunta ang mga magulang ni Marquish sa Pasig City Police Headquarters para makita at makausap ang sospek. Pia? Maraming salamat, Katrina Son, nag-uulat live mula sa Pasig. Samantala, puspusan ng manhunt operation laban sa mga tumakas na detainee ng QCPD Station 5. 3 sa mga bumuga ang naaresto sa San Mateo, Rizal. Darito ang report ni Emil Sumangil. Sa barangay Silangan na ng San Mateo, Rizal, nadakip ang 3 sa siyam na nakatakas na inmate sa QCPD Station 5. Taga-roon daw kasi ang sinasabing utak ng pagpuga na si Pedro Perez na nakaharap sa kasong pagtutulak ng illegal na droga. Papunta pa lang dahil nakita lang nila ito na nakasabit sa jeep papunta doon sa baryo nila. Ang mga pulis namin dahil tuloy-tuloy ng operation Pag-amisip po, imbas na po yung CR. Kasamang nahuli ni Perez sina Russell Katintay at Romulus Bagnate. Sa investigasyon, lumabas na nagsalitan daw ang mga pugante sa paglalagari sa Resta Bakal sa ibabaw ng palikuran ng selda sa Fairview, Quezon City. Dahil ilang oras din nagtagal ang paglalagari, tinodo raw ang pagbubukas ng gripo para madaig ang tunog ng paglalagari sa bakal. Kwento ng tagapaypay ni Perez, nagtaka raw siya dahil pinalayo siya ng pwesto kagabi at hindi pinagbantay sa selda. Magjo-duty po sana po kami, hindi po kami pinapa-duty. Kasi sila daw po magjo-duty. Ang lagaring bakal na inusumanan ng kasintahan ni Perez na dumalaw dito hawak na ng QCPD ang hindi pinangalan ng kasintahan ni Perez. Kinuna na rin ng statement ng binuong investigating team ang tricycle boy na nagsumbong sa desk officer matapos na makita mga pugante na isa-isang lumulusot mula sa butas palabas sa harapan ng Station 5 building. Immediately, nag-responde yung polis namin. Nakipaghabulan hanggang doon sa may Commonwealth, hanggang dyan sa Fairview Center Mall. The other group, dito raw sa side dumaan. So, pinutukan pa raw niya actually ng 3 pero hindi niya nahabol. Iimbestigan din kung bakit hindi raw natunugan ng desk officer at ng iba pang pulis na naka-duty ang pagpuga ng mga bilanggo. Pati na ang report na di umano'y walang naka-duty na jail guard ng maganap ang pagtakas. Pero kung ang kinataban ng distritong ito ng Quezon City ang tatanungin, dapat anya ay tanggalin sa pwesto ang mismong hepe ng Station 5. Agad po ako na nagre-request kay General Bartolome na agaran po tanggalin po ang hepe po ng Station 5 para po magkaroon po ng independent